Isang makabagong digital system na gumagamit ng blockchain technology ang ipinanukala sa Bangsamoro Parliament upang gawing mas transparent, accountable at madaling masubaybayan ang paggastos ng pamahalaan. Layunin nitong palakasin ang tiwala ng publiko sa pamamahala ng Bangsamoro Government. Ang News Now sa report. Iprinisenta para sa first reading sa Bangsamoro Parliament ang Parliament Bill No. 427 o ang Amana Chain Act na iniakda ni Member of Parliament Jafar Apollo Micael Matalam. Ayon kay Matalam, ang A-Chain ay idinisenyo upang mapabuti ang project monitoring at mapalakas ang public trust sa Bangsamoro governance alinsunod sa prinsipyo ng Amana. Ang pananagutan at tiwalang ipinagkakaloob sa mga opisyal ng pamahalaan sa maayos at mataninong pamamahala ng pondo ng bayan. Gumagamit ang A-Chain ng blockchain technology, isang secure at tamper-proof na digital ledger upang itala ang lahat ng financial transactions mula sa budget allocation hanggang sa pagkumpleto ng proyekto. Layunin nitong tugunan ng mga paulit-ulit na issue sa financial management gaya ng hiwa-hiwalay na sistema, delayed reporting at limitadong access ng publiko sa impormasyon. Sa ilalim ng panukala, oobligahin ang lahat ng ministries, agencies at local government units sa BARMM na i-record sa isang secure online system ang kanilang financial transactions, project milestones at procurement activities upang masiguro na ang bawat pisong ginagastos ay nasusubaybayan mula umpisa hanggang audit. Nakasaad din sa panukala na ang mga hindi kompedensyal na financial records ay magiging bukas sa publiko sa pamamagitan ng isang online portal na magbibigay daan sa mga mamamayan, researchers at civil society groups na i-monitor ang mga proyekto at gastusin ng pamahalaan ng real-time. Isa rin sa mga tampok ng A-Chain ang tinatawag na Smart Amana Contracts, mga automated protocols na otomatikong maglalabas ng pondo o magti-trigger ng procurement kapag natupad ang itinakdang requirements. Magsisilbing validator nodes ang Bangsamoro Treasury Office, Commission on Audit BARMM at piling accredited universities o civil society organizations upang tiyakin ang beripikasyon at seguridad ng mga transaksyon laban sa anumang manipulasyon. Kabilang pa sa mga pangunahing feature ng sistema ang immutable records ng lahat ng financial at procurement transactions, kompletong audit trails, integrasyon sa regional at national systems, matibay na cybersecurity safeguards, at pagsunod sa mga prinsipyo ng Islamic governance. Iminumungkahi rin sa panukala ang isang pilot phase na ipatutupad muna sa piling ministries, isang lalawigan, at isang lungsod o munisipalidad bago ang full regional rollout. Ang pondo para sa implementasyon ay magmumula sa Bangsamoro Budget, block grants, Special Development Fund, at iba pang legal na mapagkukunan. Ang panukalang batas ay co-authored nina MP Hashemi Dinangalen, Hatimil Hasan, Don Mustafa Loong, Norida Miswari, Tawakal Midimbang, Muhammad Nadzir Ibil, at Romeo Sema. Jen Garcia, iMinds, Philippines.